isang oras din. Oo. Magandang umaga. Ako si Angel Cervantes at narito tayo sa Mini Forest Capitolio upang mag-ulat para sa mga naging karanasan ng commuter sa araw-araw na pagbabiyahe nila dito sa Malolos. Ayon sa City of Malolos Traffic Management Division, nagsimula pa noong Enero 29 ang paggawa ng dalawang water interceptor o flood control structure sa Dakila at Bulihandong. Gayong tapos na ito, marami pa rin commuter na nagtatanong kailan mababalik sa normal ang daloy ng biyahe sa Malolos. Sa Apalit, Pampanga po. Yung schedule ko po kasi is 8 to 7 p.m. Then, nagigising po ako mga 4 a.m. para mag-ayos na. Tapos, 5:30 or 6 a.m. umaalis na ako. Kaya naisipan kong umalis ng maaga kasi second year to third year. Ngayon, ginagawa kasi yung daan dito sa bandang, hindi ko alam kung saan yun. Ngayon, syempre ako bilang isang estudyante, ayoko yung nalilate. Feeling ko wala. Kasi, syempre sa dami ng mga sasakyan, minsan traffic, yun, nagkakaroon ng konti lang naman na pero mas maayos siya ngayon kesa dun sa dati. Dahil sa mga nangyayaring road repairs at flood control projects, maraming commuter katulad nga Liza ang nagsasabing mas tumatagal ang kanilang biyahe kaya kinakailangan nilang gumising ng maaga upang maiwasan ang pagka-late. Sa kabila nito, patuloy pa rin umaasa makakatulong ang proyektang mabawasan ang pagbaha at mapabuti ang daloy ng trapiko sa lungsod. Mula dito sa Malolos, ako si Angel Cervantes, nag-uulat para sa The Nexus.